Hindi sa lahat ng pagkakataon, laging masaya lang. Minsan, malungkot at masakit. Pero lagi mong tatandaan, walang perpekto sa mundo at lahat ng nangyayari sa buhay mo ay nakatadhana para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ako marunong magsulat at magbasa. Kaya naman, nag-drawing na lang ako. Ito lang kasi ang kaya kong gawin. Ang iguhit ang mga nilalaman ng isipan ko. At sa mga sandaling to, gusto kong mag-drawing ng dalawang bata na may dalang sako. Ako, si Piero, ang iginuguhit ko. At sa wakas, natapos ko na. Dalawang bata na may dalang sako na magkahawak kamay. Wow, Ethan, ang galing mo naman. Hindi naman masyado, Piero. Ikaw yung magaling kasi marunong ka nang magbasa at magsulat. Ethan, mas magaling ka. Tingnan mo yung drawing kong aso. Ewan ko ba, pero aso talaga yan. Wika ni Piero na tinuro sa akin yung aso. Kaya lang, nang makita ko, natawa ko kasi naman. Parang daga na buntis ang itsura. Ethan, ikaw nagtatawanan mo ko. Hindi naman aso yun eh. Daga yun, Piero. Aso talaga yun, Ethan. Tara na nga, kumain na tayo. Tapos, maglaro na tayo ng tago-taguan pagkakain. Ikaw ang taya, Ethan. Oo ba? Madali lang naman kitang makikita, Piero. Kaya sa mga sandaling to, nilabas na ni Piero ang kakainin namin sa tanghalian. Itlog at hotdog. Tapos, madaming kanin. Siguradong busog na naman kami. Kaya naman, nagsimula na kami kumain habang pinag-uusapan ang mga lumipas na araw. Kung kailan kami nagkakilala. Piero, alam mo, hindi talaga kita nakilala. Baka nawalan na ako ng pag-asa. Buti dumating ka. Ethan, basta huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kahit anong mangyari, tutuparin mo ang pangarap mo, ha? Oo naman, Piero. Ikaw din. At saka, tara na, maglaro na ulit tayo. Oo nga. Tara na. Kaya ka, Ethan. Ako na muna magtatago. Kaya ito, tatalikod na sana ako para magbilang hanggang 3. Kaya lang si Piero, may sinabi siya sa akin. Ethan, huwag kang sisilip, ha. Magtatago na ako. At kapag di mo ako makita, uwi ka na. Ha? Bakit naman di kita makikita, Piero? Ano ka ba? Mahahanap kita ko agad, promise. Uwi ka ako naman. Tapos, nagulat ako nung yakapin ako ni Piero. Isang mahigpit na yakap ang ginawa niya. At sa mga yakap na to, tila ba may naramdaman akong kakaiba? Hindi ko alam kung ano, pero kakaiba yung mga yakap na to. Ethan, magtatago na ako. Sige, Piero.
Galingan mo ha. Kaya naman, tumalikod na ako. At nagbilang ng hanggang 3. Isang mabagal na bilang. 1, 2, 3. Pagmulat ko ng mga mata ko, tila ba nanibago ko sa paligid ko. Kasi naman, tanging lagaslas ng tubig ang naririnig ko. At kahit saan ako tumingin, di ko makita si Piero. Pakiramdam ko tuloy, mag-isa lang ako. Kaya naman, nagsimula na akong maghanap. Sa bawat sulok kung saan pwede siyang magtago, hinahanap ko siya. Kaya lang, di ko makita si Piero. At sa bawat paglipas ng mga sandali, hindi ko talaga mahanap si Piero. Madalas naman kapag naglalaro kami, nahanap ko siya kaagad. Pero ngayon, di ko siya matagpuan. Sa kakahanap ko kay Piero, medyo napalayo na ako sa tulay. Kaya lang, di ko pa din siya makita. Kaya eto, bumalik na ako sa ilalim ng tulay. Baka andun na si Piero eh. Kaya lang pagbalik ko, wala pa din siya. Nasaan na ba si Piero? Wala pa din siya kaya ito, naupo na muna ako. Lalabas din yun kapag napagod magtago. Nahihirapan na kasi ako maghanap sa kanya. Kaya naman, samandal na muna ako sa isang bato habang pinagmamasdan ang iginuhit ko. Nakakatawa kasi kami yun ni Piero. Kaya lang, nasaan na ba si Piero? Kaya ito, tinatawag ko na siya. Pero di siya nasagot. Saan kaya nagtatago yun? Alam ko na. Sabi niya kanina kapag di ko daw siya makita umuwi na lang ako. Baka umuwi na yun sa kanila. Napakadaya. Kaya ito, kinuha ko na yung bag niya at nagsimula na akong maglakad pauwi sa kanila. Napakadaya ni Piero. Pero okay lang. Tsaka, di ko napansin na dapit hapon na pala. Baka umuwi na din ako kaagad sa amin pagdaan ko sa kanila. Habang naglalakad ako, iniisip ko na yung mga gagawin namin ni Piero bukas. Ako naman na magtatago tapos pahihirapan ko siya. Gaganti ako. Ang daya kasi niya. At eto na nga, nang makarating ako kay na Piero, medyo madilim na. Pero teka, bakit nasa labas yung isang sako ng lata at bote? Tapos, nakakandado na yung gate nila. Tapos parang tila ba walang tao sa loob. Siguro nagtatago talaga siyang mabuti. Ay naku. Kaya naman, paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya. Subalit walang sumasagot. Hanggang sa may lumapit sa akin, nakapitbahay nila Piero. Iho, Ethan, wala na si Piero dyan. Umalis na sila. Bumalik na sa ibang bansa. Kanina lang umalis. Di ba nagpaalam sa'yo? Dahil sa narinig ko, di na ako makapagsalita. Umagos na lang bigla yung mga luha ko. Kaya pala sinabi ni Piero na umuwi na ako. Pero bakit di niya sinabi na alis na siya? Sobrang sakit tuloy nung nararamdaman ko. Bakit ba kailangang iwanan ako ng mga taong mahalaga sa buhay ko?
Habang umiiyak ako, kinuha ko ang sakong naglalaman ng mga lata at bote. At marahan na ako naglakad, papauwi sa bahay. Gabi na nung makarating ako. Pagpasok ko pa lang, hindi lang ako kaagad nung nag-ampon sa akin at pinagalitan ako. Naglalakwat siya na naman daw ako sa labas. Tapos eto, sinimulan na niya ulit akong saktan. Subalit habang sinasaktan ako nung nag-ampon sa akin, tila ba mas masakit ang nararamdaman ng puso ko? Mas masakit sa hagupit ng pamalo. Mas masakit sa bawat suntok na dumadampi sa katawan ko. Parang tila ba kasing sakit ito ng pagkawala nila tatay at nanay. Ganito yung pakiramdam ko nun nung nawala sila sa buhay ko. At sa murang katawan kong hinahagupit sa mga sandaling to, kumuha ako ng isang bote sa dala kong sako na mabilis kong ipinukpok sa ulo nung nag-ampon sa akin. Bigla siyang natumba sa gilid ko at tila ba nawalan ng malay. At ang ginawa ko, kinuha ko ang bag ni Piero na iniwan niya at nang madali akong tumakas sa tahanang nagpapahirap sa buhay ko. At kahit nangihina ako, pinilit kong tumakbo at makalayo. Gusto ko nang tumakas sa lugar na to at di na ako babalik kahit anong mangyari. Tatay, nanay, kayo na po ang bahala sa akin. Akayin niyo po ako sa lugar kung saan ako magiging masaya.